Welcome back, Backyard sa Bungayro Brothers sa ating channel. At magandang araw sa inyo. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, paki-press lang yung subscribe at yung bell. At pagpapatuloy natin yung nakaraang yugto natin tungkol sa inbreeding. No? Alin na kayo? Pag-uusapan natin ngayon yung pagbuo ng linya, no, na galing sa dalawang dugo lang, tulad nitong purong Hats at saka purong Claret. Papunta yan sa pagbubuo ng foundation blood. Marami tayong pag-uusapan dyan. Yan naman ang tungkol sa line breeding. Dahil ang line breeding, isang parte lang yan ng inbreeding. Kaya nga yan, pag-uusapan natin yan at paliliwanag ko sa inyo bakit kailangan ka mag-line breeding. Ano ba ang kagandahan ng line breeding? Dahil kasi, yung line breeding, hindi ka umaalis doon sa linya mo. Bakit ka nagla-line breeding? Ang line breeding, hindi naman siya eksaktong inbreeding. Parang compromise yan. Compromise ng inbreeding. Dahil pagka yung sinasabing indiscriminate na inbreeding, sasabog yan. Magkakaiwahiwalay yan. Hindi mo na mabubuo. Umpisa ka na naman. Sasabog. Bakit? Papasok na yung inbreeding depression. Lilitaw na yung mga masasama. Kaya nga, pag lumitaw na yon, para ka na naman nag-umpisa sa una. Balik ka na naman dun sa uno, square one ka na naman. Kaya nga, yung line breeding, hinuhold yun na hindi naman siya totally na inbreeding, pero hindi rin naman siya totally na outcrossing. Kasi, hinuhold mo lang siya doon sa loob ng linya. Kaya nga, yun ang sabi ng mga scientifico, na sa mga game fowls o kaya sa avian, sa mga manok, hindi problema bumuo ng mga subfamily, ibig sabihin. Yan ang mga kailangan sa line breeding. Saan manggagaling yan? Dito, sa line breeding, ipapakita natin yan kung paano. Kasi, diyan ka bumubuo ngayon ng mga matitindi na hindi nawawala yung mga galing ng bawat linya. Katulad kunwari, yung cutting ng Claret, hindi yan mawawala. Yung lakas ng Hats, hindi mawawala. Pag in-infusan mo yan ng roundhead, hindi rin mawawala yun. Nandun pa rin. Pero, doon ka lang sa loob ng linya mo. Yun ang ibig sabihin ng line breeding. Kasi, subfamily ng Hats Claret, subfamily ng Hats Roundhead, ang relasyon nila yan, poros half brother, half sister. Kasi galing sila lahat doon eh. May relasyon sila. Galing doon. Broadcock mo yun, yung tatay. Kaya nga, ibig sabihin yan, no, nagla-line breeding ka, kunwari, half brother, half sister, na Hats Claret, Hats Roundhead. Kinross mo yon.
May relasyon yun sila. Galing dun sa tatay. Kaya nga, yun ang sinasabi na nagla-line ka, pero may infusion ng claret at saka ng roundhead. Bago yung mga magiging anak doon, kung buhay pa yon, ibabalik mo na naman doon. Kaya tataas na naman siya sa dito sa line breeding, no? Posible ba na magkakaroon ng inbreeding depression? Hindi. Bakit dito walang inbreeding depression? Itong line breeding, back to father o kaya back to mother yan. Pwedeng baliktaran yan eh. Ngayon, anong kaibahan nito? Doon sa sister brother. Parehas lang naman inbreeding yan. Ang diferensya, bakit ito walang inbreeding depression up to this point, no? Samantalang dito sa sister brother, no? Nagkakaroon ka agad ng inbreeding depression. Bakit? Kasi dito, magkapatid dito parehas ang dugo nito Iisa dugo Pangatlong ano mo lang nandyan na yung inbreeding depression. Dito, hindi Yung back to father, dahil dito sa claret, binabalik mo siya, tumataas yung ano ng hatch doon sa mga palabas mo, pero hindi nagkakaroon ng inbreeding depression dahil dito sa claret. Kaya nga, dito, mas safe ka rito kaysa dito sa sister brother. Inbreeding lahat yan. Kaya nga, dito, pagka nagawa mo na yan, makakabuo ka na ngayon ng mga sub-family na sinasabi. Half brother, half sister, ganyan. Magpipinsan, magtiyo. Tulad yung sa sweater. Ano ba ginawa nila dyan? Nawala yung broadcock. Nakuha nila yung tiyo. Yung tiyo, ibinalik doon sa mga pamangkin. Yan. Yan ang line breeding. Hindi nawawala yung mga abilidad at saka yung mga genes na magaganda. May common blood sila, pero meron silang halo. Hindi yung parehas na parehas. Hindi identical. May mga ano sila na similar. Yung mga pares-pares na magaganda, mga kombinasyon na magaganda na siyang gumagawa, nagbibigay ng galing sa mga laro nila. Kaya nga dyan, makikita ninyo ang kaibahan. Kaya dito, no, ito yung mga paraan na mabubuo mo yung gusto mong palabasin na laro ng manok mo. Kunwari dito, mga lumalabas dito, yung mga stag na magagaling lagi nananalo, yung mga angat. O di, magagamit mo lahat yun. Magagamit mo naman dun sa mga half sister nila. Kunwari, meron silang half sister na Hatch Roundhead. O pwede mo gamitin yun doon. Ano ka na naman doon. Magme-mating ka na naman doon. Meron silang isang common na dugo, yung Hatch. Pero yung ibang dugo nila yon, pinagsama mo yung claret at saka yung roundhead, yun yung dalawang dugo na kaiba doon sa Hatch blood mo. Kaya nga dyan, madali kang makabuo ng iba't ibang, makapasok, maglagay ka ng ibang lahi na hindi ka umaalis dyan sa linya mo. Hindi ka lumalabas. Ibig sabihin, yung pinapasok mo dun sa linya mo, nandun, pagka mahina, katay. Pagka magaling, yun naman ang ibabalik mo muli sa linya mo. Kaya nga yung linya mo, tuloy-tuloy yan. Madali ka makabuo. Pag nakita mo na kailangan improvein mo yan, nandun yung isang linya sa loob ng pinakabuong linya mo,
nandun yung isang family, sub-family na sinasabi, pwede mong i-cross naman doon muli. Kaya nga yung sinasabi nila na line breeding, kaya sa line breeding, importante na yung mga ginagamit nyo, yung mga super. Pagbuo ng linya, no, na galing sa dalawang dugo lang, tulad nitong purong Hats at saka purong Claret. So ngayon, ang mangyayari dyan, pinaghalo mo itong dugo ng Claret at ng Hats. Sa unang labas niyan, magkakaroon ka na ng mga battle cross, panlaban mo. 50-50 yan, sinasabi. Pagkatapos niyan, kung maganda ang labas nito, no, yung mga kapatid nitong mga stag na ito, na pulet, na babae, ayun naman ngayon ang ibinalik mo doon sa pure Hats cock mo. Kaya nga, ang lalabas ngayon dyan ay 3/4 na siya sa Hats, 1/4 sa Claret. Ngayon, ang labas niyan, battle cross pa rin ang mga stag. Kaya tinabi mo dyan yung mga inahin. At kung maganda ang labas dito, na nagpapapanalo sa iyo, yung mga kapatid ng mga inahin na yan, kumuha ka na naman ng mga inahin doon, na kapatid na mga yan, at ibinalik mo doon sa tatay rin muli. Tatay niya na. Kaya ang susunod na magiging anak niyan, yan ay sinasabing 7/8, 1/8. Yung labas dyan, battle cross pa rin yan, na Hats Claret. 7/8 siya sa Hats, 1/8 na lang siya sa Claret. Dahil binabalik mo siya na binabalik dun sa pure Hats. Kaya nga ito, no, pwede mo na rin gamitin ito na pang-broodcock. Pero, mga palabas dito, makakapagpalabas ka pa rin ng battle cross. Ngayon, kung maganda ang labas nito, maganda ang labas nitong mga battle cross na ito, yung mga kapatid ngayon, ibinalik mo muli doon sa original na Hats mo. Kaya ang labas niyan, halos puro-puro na siya sa Hats. Kaya nga yan ay sinasabi nila na 15-16, 1/16. Ang litaw niyan, hindi na panlaban yan. Foundation blood niya na yan. Seed stock na yan. Yan ay seed stock mo. Yan ay foundation blood mo. Ng linya mo na Hats. Na Hats. Dito, no? Dito nanggagaling ang line breeding. Kaya mo inaano yan dahil binabalik mo siya sa Hats para makuha mo yung galing ng Hats at merong kontribusyon ng Claret pagdating dito. Kaya ito, foundation blood mo ito, pwede ka na naman mag-umpisa rito katulad niyan. Dito. Ito, no? Yung ibang dugo rito, yung Claret. Kaya nga natin hinahaluan yan. Yan sinasabing nagbe-blending tayo. Hinahaluan natin yung Hats natin ng Claret dahil ang Hats kilala, matapang, malakas, talagang dead game siya. Ang problema ng Hats, walang cutting. Kaya nga hinahaluan natin ang Claret. Dahil ang Claret naman, mautak maglaro. Yung cutting, terrible, grabe magbigay ng paa. Kaya lang, medyo kulang ng puwersa. At yung gameness niya, yung ibig sabihin, yung tapang niya, hindi kasing tapang talaga ng katulad ng Hats. Kaya nga, pinaghalo natin yon para yung Hats natin ay magkaroon ng cutting ng Claret. Kaya nga, once na nandyan na yan, hindi mo na maalis yan. Permanente na yan dyan. Kaya nga, pag ginamit mo naman ito ngayon, itong foundation blood mo, yung Hats mo, meron na siyang cutting ng Claret. Kaya nga yung iba dyan, ginagawa, hindi lang Claret
ang hinahalo nila, pati roundhead. Kasi, ang roundhead ganun din, mautak maglaro, sharpshooter magbigay ng paa. Kaya lang, yung tibay at saka gameness, yun ang kulang. Kaya nga ibig sabihin, yung kakulangan ng hats, pinupunuan natin ng claret o kaya ng roundhead. Yung kakulangan ng claret, pinupunuan din natin ng tapang, lakas at tibay ng hats. Yan ang sinasabing pagbubuo ng isang foundation blood. Kaya nga pag ito nabuo na ninyo yan, linyan, ikaw na may kagagawan yan. Sa'yo na yan. Nasa pangalan mo na yan. Kung pangalan mo si Tarzan, yan bloodline ni Tarzan yan. Siya may kagagawan yan, siya may gawa yan. Kaya nga sunod natin na yugto, usapan natin, paano mo gagawin yon, yung pagbuo ng mga subfamily. Galing sa inbreeding. Yan lahat yan, galing lahat yan. Kaya nga ang inbreeding napakahalaga, napakahalaga na kailangan tama ang pagkakagawa mo. Hindi yung inbreeding ka lang ng inbreeding, yung sinasabing indiscriminate. Inbreeding, nagiging extinct yung linya kasi nasisira. Kaya nga, sa susunod natin na yugto, pag-usapan natin yan, yung pagbubuo ng mga subfamily, at makikita ninyo. Huwag nyo kalimutan na i-press yung subscribe at yung bell para bawat episode na ilalabas natin dito, masundan ninyo. Kita-kita muli tayo.